Blacklisted o hindi na ituturing na miyembro at hindi tatanggaping tumakbo sa ilalim ng PDP laban ang mga mambabatas na bobotong pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Dagdag pa ng partido, hindi ito pananakot kundi isang pananagutang pampolitika. Sinagot naman niya ni Deputy Speaker Paulo Ortega aniya, hindi sila natatakot at hindi magpapatinag sa partido. Narito pong report ni Bril Montalvo. Pinabahaba ng deliberasyon, botohan, sagutan at paghihintay, sa plenaryo rin sa Kamara ang tuloy ng impeachment proceedings kay Vice President Sara Duterte. Bukas, May 11, ipepresenta ng House Committee on Justice ang kanilang report sa Articles of Impeachment. Sabi ni Committee Chairwoman Jervil Luistro, handa silang depensahan kung paano nila nakitaan ang probable cause o sapat na basihan ng impeachment. We will anticipate that there will be debate. Pwede rin natin i-anticipate the proceeding that we had in the Justice Committee might be questioned by some of the members of the House. But we will be responding to all the questions of the House members. Katunayan, wala raw nararamdamang pressure si Congresswoman Luistro patungkol sa butuhan. Tatalima lang naman daw kasi sila sa sinasabi ng saligang batas. Wala po akong naramdamang pressure, neither from the leadership nor from the INC. This is not a matter of choice. This is a matter of duty. After you have considered the evidence, after you have considered the party position, I think at the end of the day, ang dapat isipin, or sana ang isipin, will be for the best interest of the Philippine nation. Paano naman kung may humarang sa findings ng komite? Ayon kay Luistro, wala silang kinababahala dyan. They will be making manifestations. They will be raising questions, perhaps on constitutionality. I think that's part of due process, so that there will be thorough deliberation before the voting. Sabi naman ni House Justice Committee Member Joel Chua sa programang Politika All the Way ng One News, mahihirapan ng kumontra ang mga kaalyado ni VP Sara sa impeachment dahil nakakalunod na raw ang mga ebidensya laban sa bise. Sabi nga nila, di ba, ang hustisya dapat nakapiring. Nakapiring, Oo. Paano mo sasabihin na no? Kung wala namang ebidensyang pinresenta yung kabila, wala namang ebidensya para ibangga dito sa mga aligasyon laban sa kanila. So we're giving them their days in court. Exactly. Pero never naman silang umapir. Di ba? Sinabi pa nga niya, bloodbath. Oh. So yung bloodbath, nawala, naging bubble bath. Samantala, para sa Partido Demokratiko Pilipino o PDP laban, hindi sinserong paghahangad sa pananagutan ang impeachment laban sa bise. Pamumulitika lang daw ito sa pagtakbo niya sa pagkapangulo sa 2028. Kaya ang mga mambabatas daw na bobotong pabor sa impeachment, mabablacklist o hindi natatanggaping tumakbo sa ilalim ng PDP. Posible pa raw suportahan ng partido ang mga makakalaban ng mga ito. Anila, hindi raw ito pagbabanta kundi isang political accountability. Itinalaga bilang pangulo ng partido ang kapatid ni VP Sara na si Davao Mayor Baste Duterte noong nakaraang buwan. Samantala, nagtipon-tipon ang daang-daang taga-suporta ng bise sa Rizal Park sa Davao City nitong Sabado. Layon daw nilang magkaisa at manalangin para kondinahin ang anilay panggigipit kay VP Sara. Nasa The Hague sa The Netherlands ngayon ang bise at nakatakdang bumiyahe sa 4 pang bansa. Di bababa sa 106 na mga kongresista ang kinakailangang bumotong pabor para ma-impeach ulit ng Kamara si VP Sara. Kung ma-impeach, agad-agad magkukonvene ang Senado na tatayo bilang impeachment court. Dadalo naman kaya ang bise sa kanyang paglilitis? I wish to believe na dadating ang Vice Presidente. This is her last opportunity to present her evidence. And if she will be missing this opportunity, then we have reason to believe na baka nga mag-result ito sa conviction. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcasts. At sundan nyo rin po kami sa Facebook, Instagram,
X, TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming website truefm.ph at panoorin kami sa True TV Signal Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo.